In the midst of luscious green and tall trees, echoes the voices of species dancing in a rhythmic song for humanity. A silent hope in their eyes that yearns for help when their wings or legs can escape from those who are trying to exploit them. A common plea: will there be a shelter for wounded hope of this species? It was in 1993 when the first Conservation Breeding and Rescue Center for Endemic Birds and Animals in Panay Island was founded, located at quiet barangays surrounded by hills and farmlands of Hayubo, Lambunao, Iloilo, within the area of West Visayas State University College of Agriculture and Forestry. A haven for endemic species, the Mariit Wildlife Conservation Park. But underneath all those beautiful facade hides a tremendous agony of species asking for help. Almost 32 years nga nag-exist ang Mariit Conservation Park. If kun why siya gin taken care of, why na nagduro o kun why then it Mariit Conservation Park? After Professor Lucia Lastimosa handled Mariit Conservation Park, during her time nag-establish kang mga foreign partners, after which nga nag-stop ang support from foreign countries, nag-struggle ang Mariit Conservation Park. And with her initiative, na-sustain, pero syempre, out from her pocket, kabadlay nga ma-sustain ang isa ka captive breeding facility that big. So, ang LGU nagsulod for the maintenance and the construction and rehabilitation of other facilities. And so, therefore, may mga challenges along the way, especially on the budget constraints. Duro pa ang kinanglan i-improve. The facilities and amenities of Mariit Conservation Park kay nagadugang mga endangered species. May mga naga-surrender kang mga endangered species nga mga na captive nanda, and so therefore ang budget allocations nagadugang. So we made sure, ang LGU made sure nga every year we have allocated budget for the maintenance of the park. Kami, ang LGU, nag-sponsor kang food, kang mga animals, and the ENR is also helping out in the budget. But still, we are campaigning for additional budget for Mariit Conservation Park. Kay kadasig bala because nga shaded siya. So, kadasig ma-damage ang mga facilities and amenities, especially ang mga cages. So, every year may gina-repair kita. So, that's why nga we need budget. Actually, this year, nag-expand kita because ang Mariit Conservation Park is just a part of Mariit Eco Park project of the school and the local government unit, of course, with the DNR. So, if you could help us campaign, isa dya ka mga inyo, thank you for your initiative, isa dya ka project. If posted, naman ang social media, mas madasig siya na mag-reach out sa ating mga benefactors. They could be of help kung sino pwede maka-reach out sa mga construction and development, especially the cages. Do karon ang problema natin is dasig na damage ang ibang mga cages. So limited ang budget ng local government unit for the rehabilitation. Although nga we have a budget, pero medyo limited siya. So, we look forward for sponsors, benefactors, or maybe, basi may maka-sponsor kang isa ka the entire year nga food kang isa ka specific na animals. So, we would be happy and we would be great for that. So, ang challenge is we're looking forward na ang LGU will give a bigger budget for the maintenance. Kaduro kang mga responsibilities sa Mariit Conservation Park. So, we need personnel
nga para magtutok sa mga specific nga mga animals and sa clean up. And we're looking forward, we're asking for help, especially sa students, no? Like sa West Visayas, if we could have a project o program nga maka-spend time ang isa ka klase or duha ka klase or maybe ang isa ka subject na at least a month, once a month may mag-help man in the clean-up drive or tree planting activity or maybe beautification, ang any nga pwede nga ma-extend sa Mariit Conservation Park. Una-una, siyempre, pagkaon. Ako nga nakabadlaw. Pagkaon, hindi talaga ako nahubsan kami pagkaon. Di ba nahubsan na kang time nga, saging lang din kaon nila, mga ng mga sitwasyon. Next, ang namon, health. Kay damo na sila, may times nga magkakaroon kita sang outbreaks. Especially sa birds nga, mga sila, mga tama ka, sensitive. Ang mga nag-raise man nga problema para dahil sa sa space, aggression sa mga deer amo nang halos cause of death nila, aggression. Hindi man habang itong aggression, example, nagsungayan, naputas ang okay lang, napilasan siya, pero dahil sa pilas, na-infect sa tetanus, patay. So, amo na ang root ng gapon sa aggression. Ang facility, nag-deteriorate, maguba, makatakas sila. During sang pandemic, wala man sa nalipay ako kula anong pandemic to. Mas okay ganyang epekto sang nagagamay ang nakikita nga tawo sang kasapatan dito. Medyo nagbalik-balik sila sa ilang nga pagka wild, gamay lang ang nakikita nila mo. Pero ang hindi man gali sa ilang nga behavior amo to nami, pero ang hindi man nami kasi kagamay ga kadto, gamay man ang income sang center. So maano man ang ilang nga pagkaon kag sa operation expense. During pandemic, nag-close kami hindi dahil sa gusto namon mag-close, ginhambalan kami sang LGU nga mag-close. May ara to time nga nagpag-agad ordinansa ang ang LGU nga mga recreation areas daw na sud ng amon nga sa park siya mo. Nasulod sa parks, so ginsira ang Mariit dahil sa pagsunod na to sa sa LGU. One time lang nga nag-issue ako di nga i-close ang center sang nagkaroon sang outbreak sang ESF dyan sa may babaw naton dyan. May isa ka pigiri nga inigo sang ESF bago pa to. Tapos kami ara kitang warty pigs. Amo lang to ang time around 1 month or 2 months nga ginsira ang center. Kaya siyempre to the firman nga mga locals naton, wala man to magsuldim ba sa may dalang virus. If ever may ara na naman nga outbreak sa mga sakit, viruses gid nga may ara gina-share nga mga animals diri sa center, amo lang time nga kita nga isira gid ang center. Way time man gid around 2018 sang kumabalik mo ang lang gid sa center nga mag-operate sa operation expense. As long as may operation expense, mabuhi gid ang center. Sang una, externally funded tanan ni. So okay lang bisan is daw private ang shoulder sa expenses niya. May time nga nakato ang kwarta halin sa guwa. Sang nadula to, na-consider yung mga manog sira ang center. Pero antong time Sir Paris, ang administrator nga ato himon para masalbar ang center. Number 1 ang ginkantuan namon ang DNR. Sa DNR kasi siyempre wala man sa ila sa umpisa paano sila makahatag sang kwarta diyan para makabulig. Hindi man na pwede nga donation lang. Kaya siyempre lain-lain man ang mga government offices. Nag-decide ang DNR nga what if himuon na lang aton siya nga rescue center. By that mahabal nila nga may ara sila nga nga hold dyan. Kasi siyempre dira man nila to ginadala lang ilang mga rescued animals. So may ara na sila rason pa hatagan nila budget. So breeding center, naging rescue center doon. Pero kulang gyapon. Ang mahal diyang operation expense, wala gam kami sang tabo. Kay amo to nga time, ang mga tinawas sang eskwelahan, ang patong gakadto de. Kag hindi pa na pwede nga sige-sige mo na. Kag may ubra mata nang lain ang mga tao sa eskwelahan. So naglapit naman kami sa LGU nga mga kayo bulig. So the same dilemma na
What if abi sir himuon naton nga ano na siya yung tourism area para ang tourism office naton makabulig butang budget dyan. So mo to naging wedding center siya, naging issue center, subong tourism area pagid. So amo to nakakahatag na budget ang LGU. Kag so far dahil sa tatlo nga functions niya kag tatlo ka agencies, amo na asa subong nag-operate ka ng center. Sa ako nabalaan sang una, pandit ina sang NGO. Sa time ni Professor Lucia Lastimosa, taghali ni ma'am, daw gin-apply nila ini sa LGU. Hindi lang ko kabalo kung ano ang ilang agreement. Pero subong daw okay ang pagpakaon sang sapat. Pero ang sapat nila sa sulod daw medyo gamay na lang. Kinanglan naton guro i-improve ina like sang lagyan dira sa river. Kay kung ikaw ang bisita masaka ka to sa babaw. Kung ikaw wala manad sang amo nga alagyan, daw hindi manami. Kag sa aton entrance dira hindi gida maayo ang sitwasyon tungod nga daw hindi siya makita, di ba? Dapat tatong gurudugangan dira sa mga sapat. Kaya ang sapat nila daw pira lang kabilog dira makita mo sa sulod. Kaga mura pandit pagit siguro. Na-amaze kita po kay even though endangered ang mga species na atipan o gina-care, na paamatamat nila ka padamo ulit ko sa Visayan spotted deer. Ang mamarang nga animal ang nag-catch ng attention ko kay knowing to nasanay kita sa mga like Carabao o Editaw dyan. Kag doon nakita ko din na na-maintain nila ang pagpadulog at ang pag-care ng mga sapat. When I first entered the Marine Wildlife Conservation Park, I was really amazed by how the facilities, how the people of Maria took care of the endangered species, especially that is crucial for our also course and for our school. Mga sapat ang atong endangered species na take care of because once sa ilang lifetime ara sila sa wild and then nakato sila sa ating conservation park which becomes their second home. So na-adopt nila ang ilang pagpangabuhi sa wild and at the same time pagpangabuhi sa atin conservation park. And that one, actually not one but two species catches really my attention. First is hornbill and then Visayan spotted deer because knowing that I am a student from coastal area, it was my first time na makakita sa Visayan spotted deer and I was really amazed na ano gud siya nga ay kinahanglan natin i-preserve ang ini nga mga sapat because our environment, our diversity really needs those species. And of course the hornbill which is very famous man sa iyang distinct characteristic. I was really captivated sang nakita ko ang mga species, not just the two of them, but of course, all the species nga ara sa Marine Wildlife Conservation Park. So when it comes to the vicinity or the overall structure of the Mariit Conservation Park, what catches my attention first is areas balang where that serves as a habitat man for the endangered species. Kaya for some reason, let's say ang mga species once na nawalay sila sa place kung sa din sila na-born, kag daw ihalin mo sila sa another place na parang ang dating bala kananda daw nagambala something. So paagi sa area kung sa diin nandagin inhabit, daw parang that serve as a place of comfort man for them. And one of the animals nga nag-catch man sa akin attention, actually two sanda na ang owl kagang Philippine eagle. Kay ang to be honest is my first time nga makakita get personal kang Philippine eagle man kag owl. So it amazed me again.
to witness such species na grabe ang impact sa Philippine culture. Sa mga kaklase nyo, mga aral damo da endangered species, kag may araman ng mga na-rescue sang kag tanan sila dyan endemic diri sa aton. Kung may ara ka mo time, pwede nyo katuan para makita. We're inviting everyone, to those nga ay pa naka-visit sa Mariit Conservation Park. Come, visit, explore, and experience the unique features of our endangered species, and that we can say, wow, Lambunaw, truly first class.